Questions 11 and 12 of the New City Catechism. What are the core truths of the Christian faith? Visit newcitycatechism.com. The Lord heals. This is 1233 DYVS in the time of the pandemic. Giving hope in the midst of fear, confusion, and disease. Our message is the assurance of peace found in Jesus Christ. Proclaiming the gospel through radio broadcasting, the internet, and mobile app for 46 years. Kampiyon sa kahanginan. Edukasyon para sa kabataan. Ini ang Radyo Kampiyon. Magandang hapon sa lahat na nakikinig at nanonood sa ating programang Radyo Eskwela at sa pamunuan ng radyong istasyong ito at sa Department of Education. Ngayong hapon, ang ika-4 na baitang ng Araling Panlipunan ay tatalakayin sa inyong isang aralin na naglalarawan ng pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas. Ako, ang iyong teacher, Joanne, sa iyong hapon ito, #Tourguide. At ako naman si Teacher Carol, #Tourguide. Dahil dito sa Araling Panlipunan, makabagong kabataan, bayani ng kinabukasan. Alam niyo ba mga bata, sabik na akong simulan ang ating pang-5 module at malalaman ang maraming bagay. At makikita natin sa unang pahina ng inyong module ang pamantayan sa pagkatuto na ilalarawan ang pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas. A. Heograpiyang pisikal, klima, panahon, at anyong lupa at tubig. B. Heograpiyang pantao, populasyon, agrikultura, at industriya. Tama yon, Teacher Carol. Kaya mga bata, halina kayo. Alam nyo ba, ang Pilipinas ay isang mapulong lugar. Ang mga pulong ito ay mayayaman sa anyong tubig at anyong lupa, Teacher Carol. Maraming mga hayop at halaman ang nabubuhay dito dahil rin sa angkop na klima at panahon. Ang lahat ng ito ay ating nakikipanabangan sa pagtugon ng ating pangangailangan sa buhay at sa papaunlad na ekonomiya ng ating bansa, Teacher Carol. Ano-ano kayang pangunahing anyong lupa at anyong tubig, Teacher Carol? Ano-ano kaya, Teacher Joanne? Halina mga bata, samahan niyo kaming lakbayin natin at tuklasin ang iba't ibang anyong tubig at anyong lupa sa ating bansa. Ano kayang anyong tubig at anyong lupa ang makikita sa ating lugar, Teacher Carol? Pero bago yan, Teacher Joanne, naalala pa ba nila ang napag-aralan nila noong nakaraang linggo? Buksan ang module ninyo sa pahina 2. Sa susuriin ko, panuto, tukuyin kung saang bahagi ng globo makikita ang mga sumusunod, Teacher Joanne. Katulad halimbawa ng A. Rehiyong tropikal. Saan makikita, Teacher Joanne, ang rehiyong tropikal? Mga bata, alam nyo ba? Ang rehiyong tropikal ay makikita malapit sa Ecuador, Teacher Carol, na may 23.5 degree north at 23.5 degree south, mga bata. Tama ka dyan, Teacher Joanne. Saan naman ang rehiyong temperate? Ang rehiyong temperate ay makikita natin sa tropikal at rehiyong nasa pagitan ng 66.5 degree north at 66.5 degree south, Teacher Carol. At ang panghuli, Teacher Joanne, rehiyong polar. Ang rehiyong polar, mga bata, ay makikita sa 0 degree east at north. Ngayon naman, Teacher Joanne,
may sasagutin tayo. Kunin ang mga papel ninyo, mga bata. Isulat sa papel ang salitang tama kung ang tinutukoy ng pahayag ay tama at mali naman kung hindi. Unang bilang. Ang Pilipinas ay isang bansang tropikal. Tama o mali? At ang tamang sagot, mga bata? Tama! Tingnan mo si Ben, Teacher Carol. Si Ben ay nakakuha agad ng tamang sagot. Very good. Yung pangalawa nating mga katanungan, mga bata, ang klemang tropikal ay nakakaranas ng pag-ulan ng niebe. Tama o mali? At ang tamang sagot, Teacher Carol? Mali! Tingnan mo ang sagot ni Michael. Nakakuha naman siya ng tamang sagot. Sa katunayan, si Novi nakukuha rin ng tamang sagot, Teacher Carol. Sa ikatlong panayam o pangungusap, madalas magsuot ng makakapal na damit o jacket sa mga bansang tropikal. Tama o mali? At ang tamang sagot natin, mga bata? Mali! Tingnan mo ulit si Mike. Nakakuha naman ng tamang sagot. Alam mo, Teacher Carol, ang gagaling talaga ng ating mga bata sa ika-4 na baitang. Ipagpatuloy sa ika-4 nating tanong, ang reyong polar ay nakakaranas ng buong taon na pagyeyelo. Tama o mali? At ang tamang sagot, Teacher Carol? Tama! Tingnan mo, nakakuha na naman si Rita ng tamang sagot, Teacher Carol. Yung Very- panglimang katanungan? Very good, mga bata. Ikalima, ang rehiyong temperate ay nakakaranas ng 4 na panahon. Ito ay tagsibol, tag-init, taglagas at taglamig. At ang tamang sagot natin, mga bata? Tama! Ang gagaling talaga, Teacher Carol, ng ating mga bata sa ika-4 na kabaitang. At lahat sila ay nakakuha ng 5 puntos. Bigyan sila natin ng Aling Dunisha clap. Go! 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, balikan natin ang nakaraang trivia, Teacher Carol. Alam mo ba, Teacher Carol, natatandaan mo pa ba kung anong ipinagdiriwang tuwing ika-2 ng Nobyembre sa bayan ng Isabela, Negros Occidental? Ano ba yan, Teacher Joanne? Alam mo, tuwing ika-2 ng Nobyembre, pumupunta talaga ako sa bayan ng Isabela dahil nagdidiriwang sila ng Tigkalalag Festival, Teacher Carol. Nako. Yung bang mga mukha nila ay parang mga aswang. Nakakatakot, Teacher Nakakatakot Joanne. talaga. Pero ang sarap maglakbay doon, Teacher Carol. Nakapunta ka na ba doon, Teacher Joanne? Opo, Teacher Carol. Sa katunayan, itong taon lang, hindi ako doon nakapunta dahil sa pandemang nangyari sa ating lugar. Sayang. Ngayon din, mga bata, kunin nyo ang nakasulat at nakikita sa pahina 3 ng inyong module. Gaano ka ba kahanda sa ating module na ito? Ikayo, mga bata, gaano ba kayo kahanda? Sige nga, subukin mong sagutin ang mga sumusunod. Huwag kang mangamba sa pagsagot. May tulong sa pag-aaral na hihanda para sa iyo. Pakibasa ng ating panuto, Teacher Carol. Ayusin ang mga letra sa loob ng kaon upang makabuo ng mga pangalan ng anyong lupa o anyong tubig. Isulat ito sa sagutang papel. Sa unang bilang, may nakarambol na mga titik. Ano kaya ang sagot, Teacher Joanne? Sa pang-una, 1, 2, 3. At ang tamang sagot, Teacher Carol, lambak! Ay, akalain mo nakukuha naman si Etty ng tamang sagot, Teacher Carol. Nanunood talaga sila ng ating Facebook Live. Yung pangalawang na mga letra, Teacher Carol, ano kaya ang tamang sagot na pwedeng ilagay sa kahon? 1, 2, 3. At ang tamang sagot, Teacher Carol? Ilog, Teacher Joanne. Wow na wow! Ang mga bata natin sa ika-4 na baitang, Teacher Carol. Ikatlo, nasagot naman, ano kaya? 1, 2, 2, 3. At ang tamang sagot natin, mga bata, dagat. Akalain mo nakakuha kagad sila ng 3 puntos, Teacher Carol. Ang gagaling talaga nila, Teacher Carol. Yung pang-4, mga bata, ano kayang salita ang naangkop sa ating mga kahon? 1, 2, 3. At ang tamang sagot,
Patag, Teacher Carol. Tama. Yung panglima? At ang panglima, Teacher Joanne, ano kaya ito? 1, 2, 3, Teacher Joanne. At ang tamang sagot, Teacher Carol, bundok. At nakakuha lahat. Halos sila nakakuha ng tamang sagot. Bigyan sila natin ulit na Aling Donisha clap. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ngayon naman, sa inyong module na pag-aaralan ko, basahin at unawain ang mga teksto sa ibaba. Ang Pilipinas ay isang bansang binubuo ng mahigit sa 7,100 mga pulo na napapaligiran ng malalaking tubig. Sa mga pulo sa bansa, makikita ang mga pangunahing anyong lupa at mga anyong tubig. Tara mga bata, bisitahin natin ang iba't ibang anyong lupa at anyong tubig dito sa ating bayan. Tara na, samahan niyo kaming dalawa. Ang unang anyong lupa ay ang bundok, Teacher Carol. Alam niyo ba mga bata, ito ang pinakamataas na anyong lupa. Sa katunayan, ang pinakapuno nito ay maluwag at nagiging makipot at matulis habang ito ay tumataas mga bata. Bulubunduki naman ang tawag sa pangkat ng hilera ng mga bundok. Ganun pala yun, Teacher Carol. Alam niyo ba mga bata, ang bundok Apo ay ang pinakamataas na bundok na matatagpuan sa Davao. Alam mo, Teacher Carol, nakapunta na ako sa Davao. At saka maraming durian doon, Teacher Carol. Ang sarap-sarap talaga maglakbay kasamang bag natin papuntang Davao. O ano pa? Bundok Makiling, Teacher Carol. Sa Laguna naman ito, matatagpuan. At sa Katimugang Luzon, makikita ang bundok Banahaw. Ganun pala yun, Teacher Carol. O ngayon, Teacher Joanne, mayroon din bang bundok sa Negros? Oo, Teacher Carol. Sa katunayan ay nakapunta na ako doon sa Mount Canlaon. Ay, ganun ba, Teacher Joanne? At sa pagkakaalam ko, Teacher Joanne, ang Mount Canlaon ay isa ring bulkan. Tama ka, Teacher Carol. Bundok at the same time, ito ay bulkan. Ngayon naman, alamin natin kung ano ang bulkan. Ang bulkan ay katulad ng bundok. Ang pinagkakaiba lamang ay ang bunganga ng tuktok nito. May panahon na nagiging aktibo ang isang bulkan at ito ay pumuputok. Ganun ba, Teacher Carol? Tama ka dyan. Kumukulong putik, abo, lahar at malalaking bato-bato ang ibinubuga ng bulkan. Mga halimbawa ng mga bulkan sa ating bansa ay ang sumusunod. Ang pinakatanyag na bulkan, Teacher Joanne, sa Pilipinas ay matatagpuan sa Albay dahil sa kanyang perpektong kono. Ito ay ang bulkang Mayon. Wow, ganun ba yun, Teacher Carol? Ganun nga, Teacher Joanne. Makikita rin sa Zambales ang bulkang Pinatubo, na kung saan bago ito pumutok ay isang dormant na bulkan. Ibig sabihin, maraming taon na hindi ito pumutok. At ang isa sa pinakamaliit na bulkan sa daigdig ay ang bulkang Taal. Ganun ba yun, Teacher Carol? Ganun nga, Teacher Joanne. At syempre, hindi pa huhuli ang ating bulkang Canlaon na isang aktibong bulkan na matatagpuan sa Negros Oriental. Alam mo ba, Teacher Carol, yung pangatlo natin ay ang Kapatagan. Alam nyo ba mga bata, ito ay anyong lupa na may malawak na lupain na patag at mahaba. Angkop ang Kapatagan sa pagtatanim ng mga gulay, mais at palay. Dito sa Negros, Teacher Carol, maraming patag na lupa dahil marami tayo ditong gulay, mais at saka palay. Ang isang halimbawa nito ay sa gitnang Kapatagan sa Luzon, Teacher Carol, at pinakamalaking kapatagan sa bansa. Yung pangapat ay ang lambak, mga bata. Alam nyo ba mga bata ang lambak? Ang lambak ay patag na lupa sa pagitan ng bundok. Isang halimbawa ng lambak ay lambak ng Cagayan, Teacher Carol. Sa Hilagang Luzon, ito makikita ay isang halimbawa ng lambak.
Marami palang mga anyong lupa sa Pilipinas, Teacher Joanne. Ngayon naman mga bata, lakbayin naman natin ang mga iba't ibang anyong tubig sa ating bansa. Tara, lakbayin natin ang iba't ibang anyong tubig sa ating bansa. Talon, alam nyo ba mga bata? Ito ay tubig na umaagos mula sa mataas na lugar tulad ng bundok. Meron kaya tayo ditong talon, Teacher Carol? Sa pagkakaalam ko, Teacher Joanne, mayroon. Alam mo ba kung saan? Saan kaya? Ito ay matatagpuan sa Morsya. Alam ko yun, Teacher Carol. Saan? Palagay ko nasa Mambukal. Tama, Teacher Joanne. Alam nyo ba, mga bata, ang talon ang pinakatanyag sa buong mundo. Sa ating bansa, ang pinakamatanyag ay ang talon ng Pagsanhan. Yung pangalawa ay ang lawa, mga bata. Alam nyo ba ang lawa? Ito ay anyong tubig na halos napapaligiran ng lupa. May humigit na 59 na lawa sa ating bansa. Ang dami pala nating lawa, Teacher Carol. Ang dami pala. Halimbawa nito ay sa Laguna de Bay, sa Laguna, at lawa sa Batangas, Teacher Carol. Huwag rin kalimutan, Teacher Joanne, ang karagatan na isa ring anyong tubig. Ito ay pinakamalalim, pinakamalawak at pinakamalaki sa lahat ng anyong tubig. Ang halimbawa nito ay ang karagatang Pasipiko, Teacher Joanne, na matatagpuan sa silangang bahagi ng ating bansa. At alam mo ba, Teacher Joanne, na kalimitan sa mga bagyo na dumadating sa Pilipinas ay nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ganun ba yun, Teacher Carol? Yung pangsunod natin ay ang dagat, Teacher Carol. Alam mo ba, tuwing summer, excited talaga akong pupunta sa mga dagat natin. Alam nyo ba mga bata, ang dagat ay bahagi ng karagatan. Maalat din ang tubig dito. Ang tubig sa dagat, mga bata, ay mas mainit kaysa karagatan, tulad sa Pasipiko, Teacher Carol. Ang halimbawa nito ay ang Dagat Sulu, ang pinakamalaking dagat sa loob ng Pilipinas. Yung pasunod natin ay ang ilog. Mga bata, meron ba kayong ilog sa inyong mga lugar? Ang ilog ay mahaba at paliko-likong anyong tubig na tumutuloy sa dagat. Hindi ito maalat ang tubig dito, mga bata. Sa katunayan, mula sa ilog, ang tubig ay iniimbak sa dam bilang patubig sa mga pananim natin. Kaya pala may nakikita akong ilog dito, Teacher Carol. At ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas ay matatagpuan sa ilog Cagayan. Meron din sa Rio Grande de Mindanao ay ang pinakamalaking ilog, Teacher Carol. Ay, ganun ba, Teacher Joanne? Opo, Teacher Carol. Alam nyo ba, mga bata, dito sa ating lugar, marami talagang anyong lupa at anyong tubig. Sa katunayan, ang Pilipinas ay nagtataglay ng likas na yaman. Grabe pala, Teacher Carol, ang yaman ng ating bansa. Ang mga hayop, mga bata, halaman at mineral bilang likas na yaman ay makikita sa anyong lupa. Ang mga isda, Teacher Carol, halamang dagat at perlas ay mga likas na yaman na makikita sa anyong tubig. Sa katunayan, Teacher Carol, tuwing pumupunta ako sa dagat, may nakikita akong mangingisda na naghuhuli ng malalaking isda. Dito natin matatagpuan na talaga ang ating bansa ay mayaman sa likas na yaman. Tama ka dyan, Teacher Joanne. Isa sa pinaka-importanting yaman, mga bata, ay ang yamang tao. Bakit kaya, Teacher Carol, sa palagay mo, bakit mahalaga ang yamang tao? Dahil, Teacher Joanne, tayo dapat ang mangangalaga sa ating likas na yaman. Tama yun, Teacher Carol. Alam nyo ba, mga bata, ang pinakamahalagang yamang taglay ng bansa, ang mga tao, ay siyang nag-aalaga at nagbabantay ng mga likas na yamang tubig at likas na yamang lupa. Ngayon naman, mga bata, dumako tayo sa klima ng bansa. Tropikal ang klima ng bansang Pilipinas dahil sa kanyang lokasyon sa mundo na malapit sa Ecuador.
Alam kong natutunan ninyo ito noong nakaraang linggo, Teacher Joanne. Opo nga, Teacher Carol. Ang ating bansa ay may dalawang uri ng klima. Ito ay ang tag-ulan at tag-init. Ang tag-ulan ay nagsisimula ng Hunyo hanggang Oktubre. Subalit ang tag-init ay nagsisimula ng Nobyembre at nagtatapos naman ng Mayo. Ngayon mga bata, buksan ang module sa pahina 7. Sa gagawin ko, panuto, tingnan ang mga larawan sa ibaba, kilalanin ang mga larawan at isulat ang tamang sagot sa papel. Okay, yung una mga bata, ano kaya ang tawag sa larawang ito? Ano kaya ang tunay na pangalan? Ito ba ay kapatagan o bulkan? At ang tamang sagot mga bata? Bulkan! At nakukuha na naman si Mark ng tamang sagot, Teacher Carol. Very good, Mark. Ngayon naman, tingnan ang ikalawang larawan. Ano naman kaya ito, Teacher Joanne? Yung ikalarang larawan natin, ito kaya ay lambak o bulkan? At ang tamang sagot mga bata? Kapatagan! At nakukuha na naman si Ulysses ng tamang sagot, Teacher Carol. Akalain mong ang gagaling talaga ng mga bata sa ika-4 na baitang. Ngayon naman, tingnan ang ikatlong larawan. Ito ba ay talon o ito ba ay ilog? At ang tamang sagot, Teacher Carol? Ilog! At ang sumagot ng tama ay si Michelle. Nakakuha na din si Sherady. Very good sila lahat. Yung pang-4 nating larawan, Teacher Carol? Tingnan ninyo mga bata ang ika-4 na larawan. Ano kaya ito? Ilog o talon? At ang tamang sagot ay talon. At nakakuha na naman si Kyle ng tamang sagot. Lahat sila ay magagaling, Teacher Carol. Magagaling ang mga bata sa ika-4 na baitang, Teacher Joanne. At mayroon pa tayong pang-5 larawan. Ito ba ay kapatagan o bundok? At ang tamang sagot, Teacher Carol, ay bundok. Ang gagaling talaga ng mga bata natin, Teacher Carol. Tama ka dyan, Teacher Joanne. Alam niyo ba mga bata, ang bansang Pilipinas, ang ating bansa, ay binubuo ng mga pulo. Mahigit, kumulang, sa 7,100 na isla meron ang ating bansa. Alam niyo ba, nabibiyaan tayo, Teacher Carol, ng iba't ibang anyong lupa at anyong tubig sa ating bansa. Ang mga pangunahing anyong lupa ay ang mga kapatagan, talampas, bundok, at burol. Ang iba pang anyong lupa ay makikita sa kapuluan at ang bulkan at lambak, Teacher Carol. Kung meron tayong pangunahing anyong lupa, meron din tayong pangunahing anyong tubig, Teacher Carol. Ano-anong mga ito, Teacher Joanne? Ang pangunahing anyong tubig natin ay karagatan at dagat. Alam nyo ba mga bata? Ang iba pang anyong tubig ay ang ilog, talon at saka bukal. At ito yung pinakamalaga na dapat nating tandaan. Ang ating bansa ay tropical ang klima. Tag-init at tag-ulan ang klima ng Pilipinas. Kaya ganun pala, mainit at umuulan sa ating bansa, Teacher Joanne. Opo, Teacher Carol. Tingnan natin, Teacher Joanne, kung natatandaan nila ang napag-aralan natin kani-kanina lang. Buksan ang module mga bata sa pahina 9. Sa susubukin ko, gawain 1, panuto, ibigay o magbigay ng mga tanyag na lugar ng iba't ibang anyong lupa at tubig na makikita. Isulat ang inyong sagot sa papel. O ang unang bilang. Ano-ano kaya ang mga kapatagan na matatagpuan sa inyong kapaligiran o lugar? Yung pangalawa, ano kayang mga halimbawa ng talon na matatagpuan sa inyong mga lugar, mga bata? At ang pangatlo,
May lambak kaya sa inyong lugar? Ano ang tawag dito? At ang pang-apat, meron kayang burol sa inyong lugar? Magbigay ng halimbawa. At ang panglima at panghuli, mayroon bang bulkan na sumasabog malapit sa inyo? Ano ang tawag dito? Alam mo ba, Teacher Carol, maraming bata ang nakasagot dahil sa kanilang mga lugar, meron silang kapatagan, talon, bundok, burol at saka bulkan. Tingnan mo si Jocelyn. May sinabi siya, meron daw gitnang kapatagan sa Luzon, Teacher Carol. Akalain mo, ang sabi ni Pinky, meron daw talon sa pagsanhan. At sabi ni Mitch, meron daw lambak sa Cagayan, Teacher Carol. Nakikinig sila sa ating Teacher Joanne. Ang gagaling talaga ng bata natin, Teacher Carol. Ang sabi ni Ramelin Lamada, meron daw bundok sa Negros Occidental. Ay, Ang tama. galing. At ang sabi ni Caldwell, meron ding bulkan. Very good. Isang halimbawa daw ng bulkan ay bulkang Mayon. Ang gagaling talaga ng ating mga bata sa ika-4 na baitang, Teacher Carol. Dahil sila ay nakikinig, Teacher Joanne. Ayan na, Teacher Carol. Kaya mga bata, basahin at intindihin ang isinasaad sa pangungusap, isulat sa papel ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Ito ay ang pinakamataas na anyong lupa. Ilang halimbawa nito ay ang Cordillera at Sierra Madre sa Luzon at Apo sa Mindanao. Ang pagpipilian. Ito ba ay A. Borol, B. Talampas, C. Kapatagan, at D. Bundok? Ano ang sagot, Teacher Joanne? At ang tamang sagot, Teacher Carol, D. Bundok. Akalain mo si Pinky ay nakukuha naman ng tamang sagot, Teacher Carol. Si Jocelyn nakakuha rin ng tamang sagot. At saka si Kailason, bundok daw ang mga sagot ng mga bata. Tama. Yung pangalawa nating mga katanungan, mga bata, ito ay isang mataas na lupa, ngunit mas mababa kaysa bundok. Isang halimbawa nito ay matatagpuan sa Bohol na dinarayo ng mga turista. A. Ito ba ay Borol? B. Ito ba ay Talampas? C. Ito ba ay Kapatagan? Or D. Ito ba ay bundok? At ang tamang sagot, Teacher Carol? Letter A. Borol. At nakakuha na naman ng tamang sagot si Elma Mokaida. Tama rin ang sagot ni Mary Cristina Loses, Teacher Carol. Very good. Ngayon naman, ikatlong tanong o pangungusap. Ito ang pinakamalawak, pinakamalalim at pinakamalaki sa lahat na anyong tubig. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Pasipiko, Indian at Arctic. Ito ba ay A. Dagat, B. Karagatan, C. Ilog, D. Lawa, Teacher Joanne? At ang tamang sagot, Teacher Carol, B. B. Karagatan. At akalain mo nakakuha na naman si JP ng tamang sagot. B daw, karapatan. Si RJ nakakuha rin ng tamang sagot, karagatan. Si Kyle ay ikitik A rin, Teacher Joanne. Tama. Yung pang-apat natin ay ang ano ang pinagkakaiba ng bulkan sa bundok? A. Ang bulkan ay mataas na lupa na maaaring akyatin ng mga hikers. B. Maraming puno ang tumutubo sa bulkan lalo na kapag tag-ulan. C. Ang bulkan ay may bunganga sa tuktok at ito ay nagiging aktibo at maraming pumuputok ito at maaari pala itong pumutok, Teacher Carol. Or letter D, maraming mga hayop na nakatira sa bulkan naguhudyat kung malapit na itong pumutok ang bulkan. At ang tamang sagot, Teacher Carol? Letter C. C. At si Mary Ann Isulan ay nakakuha na naman ng tamang sagot.
Si Kasabay Edelbert nito. din, O Teacher kaya, Joanne. kasama rin si Glessy at saka si Kehi. Yung ipang-lima natin, katanungan, Teacher Carol? Ang karagatan ay ang pinakamalaki at pinakamalalim na anyong tubig. Alin sa mga sumusunod ang karagatan? A. Pasipiko, B. Sulu Sea, C. Celebes Sea, D. Isla ng Boracay. Teacher Joanne, ano ang sagot? At ang tamang sagot, mga bata, ay Letter letter A, A. Pacifico. Tingnan mo ang sagot ni Jarrell. Lahat sila ay Yes, titik magagaling ang sa ika-4 na baitang ang ating mga bata doon, Teacher Carol. Okay, mga bata, samahan niyo kami. Pupunta tayo sa iba't ibang lugar dito sa Negros. Kaya, mga bata, tara, samahan niyo kami. Ako ay si Teacher John, #Dora A. Ako si Teacher Carol, Tour Guide. #Tour Guide. Okay, alam niyo ba, mga bata, sa lugar na ito ay dating bahay ni Don Jose Ruiz de Rosoriaga, kung saan sumuko ang puwersang Espanyol sa mga revolusyonaryong pinamunuan nina General Anicito Lacson at General Juan Araneta. Pagkatapos ng one-day Negros Uprising, noong 5 ng Nobyembre, kahapon lang yun, Teacher Carol, tuwing 5 ng Nobyembre, 1996. Kaya pala ipinagdiriwang natin kahapon ang 5 de Nobyembre, Teacher Carol. Ang makasaysayang palatandaan ay inilagay ng Negros Occidental Historical Commission at pamahalaang panglungsod ng Bacolod noong 5 ng Nobyembre 1976 at ang Akda de Capitulacion Marker ay nilagay naman ng National Historical Institute noong 2007, Teacher Carol. Tama ka dyan, Teacher Joanne. Dapat ring puntahan ninyo ang mga lugar na ito na matatagpuan lamang sa ating paligid. Ngayon naman, makikita sa inyong larawan ang opisyal na tawag sa Bacolod Public Plaza na hango sa araw ng pagsuko ng mga Espanyol sa mga revolusyonaryong Negrense noong panahon ng Kastila. Ito ay hugis trapezoid kung saan matatagpuan sa gitna nito ang bandstand at gazebo na ipinagawa noong 1926 at pinasinayaan noong 1927. Nakasulat sa mga gilid ng bubong ng bandstand ang mga pangalan ng kanluraning klasikal na mga kompositor na sina Beethoven, Wagner, Haydn at Mozart. Teacher Ganun pala Joanne. yun, Teacher Carol. Alam niyo ba, mga bata, ipinagdiriwang din ng syudad ng Bago ang al 5 de Nobyembre or 5 de Nobyembre na kung tawagin nila ay Sigabong sang mga kanyon. Yun pala yun, Teacher Carol. Kahapon lang yun, Teacher Oo Joanne. nga. Alam niyo ba, mga bata, upang gunitain ang paglaya ng natural na lugar sa kamay na mapang-aping Kastila, pinangunahan ito ni General Juan Araneta na kilala ring bilang Tan Juan. Ganun pala yun, Teacher Carol. Ganun nga, Teacher Joanne. At makikita ang monumento ni Tan Juan sa syudad ng Bago. Ngayon naman, sa plasang ito rin na makikita sa likod ng Manuel White Torres. Alam mo ba, Teacher Carol, nakapunta pa ka sa plaza ng Silay? Nakapunta Bakit? ka na ba doon, Teacher Carol? Ay, oo, natatandaan ko, Teacher Joanne. So, alam mo ba, Teacher Carol, ang Silay ay mararaming mga bahay na antigo. Maraming malalaking bahay na antigo doon, Teacher Carol. Alam mo ba yon? Sa katunayan, marami tayong mga mahalagang kultura na nandun pa rin hanggang ngayon. Nasa Silay pa rin, Teacher Carol. Ganun ba, Teacher Joanne? Oo. Ipinagdiriwang din sa syudad ng Silay ang 5 de Nobyembre bilang pag-alala sa mga hirap na dinanas ng mga Silay noon upang maging malaya ang syudad ng Silay mula sa mga Espanyol. Pinamumunuan ni na General Anicito Lacson at Nicolas Goles
bilang representante komandante ang pag-aalsang ito sa hilagang bahagi ng Negros. Teacher Carol, alam mo ba, Teacher Carol, tuwing pumupunta ako sa Silay, dumadaan talaga ako sa silang sikat na pagkain sa Silay. Alam mo pa, Teacher Carol, pumupunta ako sa sikat na El Dial. Alam mo ba doon, maraming pagkain doon na masasarap, Teacher Carol. O hindi lang dyan, sa El Dial mayroong masasarap na pagkain. Mayroon rin sa kanilang market, maraming mga katutubong pagkain. Ay, ano na bang lugar na sa Silay? Ano na bang bahay na antigong napuntahan mo, Teacher Carol? Marami na rin, Teacher Joanne. Ikaw, anong napuntahan mo doon? Nung sa bahay na sumikat din ng El 5 de Noviembre. 5 de Noviembre Street. Doon yun sa Silay, sa sudad ng Silay. Sa katunayan, ipinagdiriwan doon nila tuwing 5 ng Nobyembre. Doon ang 5 de Noviembre Street sa sudad mismo ng Silay. At alam mo ba, Teacher Carol, makikita rin ang ating National Airport, International Airport sa sudad ng Silay. Doon inilipat ang bagong airport. Tama yun, Teacher Carol. At Teacher Joanne, ang Silay flagpole na matatagpuan sa kanilang plaza ay isa ring ito ay itinaas noong ika-5 rin ng Nobyembre 1898, alas 2 ng hapon, na unang itinaas sa isla ng Negros, Teacher Joanne. Ganun pala yun, Teacher Carol. Alam mo ba, sa Silay din, marami talagang national history ang nangyari sa bayan na yun. Kaya nga, Teacher Joanne. Hanggang ngayon, alam mo ba, marami pa ring bahay doon na naka-preserve. Talagang binibigyan nila ng halaga ang pamana ng kanilang mga ninuno, Teacher Carol. At alam mo ba, Teacher Joanne, na tinawag itong Paris ng Pilipinas noong unang panahon. Oo, dahil na rin sa mga magagandang bahay na katulad ng mga bahay sa Europa. Sige, Teacher Carol. Napuntahan na natin ang Silay. Ngayon naman, tatanungin natin ang ating mga bata. Ano pa bang lugar ang kanilang napuntahan dito sa Negros? Ano ba dito ang mga dagat natin, Teacher Carol? Ano na bang napuntahan mo mga dagat? Alam mo ba, Teacher Joanne, na malapit ako sa dagat? Hoy, ganun ba? Ako ay taga Barangay Banago. At ang Banago ay malapit sa dagat. At dito rin makikita ang pier ng Banago or Banago Port. Wow! Siguro marami dong mga isda, Teacher Carol. Marami, syempre. O sa inyo, Teacher Joanne? Sa amin, pero wala talaga sa amin. Pero may pinuntahan ako dito, magandang dagat sa Negros. At isa na doon ang dapat natin ipagmalaki ay matatagpuan sa Sipalay, Teacher Carol. Malapad ba? Malapad, malinis. At alam mo, maputi ang kanilang buhangin, Teacher Carol. Ang ganda-ganda talaga doon. Lumangoy, Teacher Carol, kasama na aking bag. Sasama ko kayo doon, mga bata. Ano pa bang mga anyong tubig na pwede nating puntahan dito sa Negros, Teacher Carol? Ang gusto kong puntahan ay babalik ako, Teacher Joanne, sa Mambukal. Masarap maligo sa talon. Alam mo ba, 7 Falls yata doon, Teacher Carol. Tama ka dyan, Teacher Joanne. Alam mo, ano pa kaya? Sa Punta Taytay Beach, di ba? Ganun nga. Napakalapit Oo. dito lang sa Bacolod. Maraming mga batang nakapunta na sa Punta Taytay. Sabi daw ni Mitch Lian, Punta Taytay po. Meron tayong dagat dito. At sa katunayan, sabi ni Charlotte Alon Oquindo, nakapunta daw siya sa Mag-Aso Falls. Saan ba yan? Okay, alam ko. Nasa Kabangkalan. Ganun ba? Meron din malapit sa Mag-Aso, yung Regina Falls, sa Kabangkalan rin yun. Ang dami mo na palang napuntahan, Teacher Joanne. Sabi daw ni Mataw, napakaganda daw ng Mag-Aso Falls. Meron ding falls na matatagpuan sa Don Salvador Benedicto. Ganun ba yun? Yung pala yung parang sa kanilang I Love Don Salvador, meron yung mga naglalarawan at saka sabi na, dito ay masarap at malamig ang tubig. Yun pala yun, Teacher yung Carol. Yung mataas ang talon. Oo nga, Teacher Carol. Ano Teacher, pa? Yun, Agustina Falls. Yun ang tumpak na sagot. Yun ay malapit lamang sa Mag-Aso Falls, Teacher Carol. Ano pa ba mga bata? Sige nga, ano pa bang mga anyong tubig na matatagpuan sa inyong mga lugar? Sige nga,
Mag-Asot. Meron din Mandayaw Falls sa La Castellana, ang sabi ni Melissa Abaw Dominguez. Wow! Akalain mo marami pala tayo ditong mga talon, Teacher Carol. Hindi lang talon ang makatatagpuan dito sa atin, Teacher Joanne. May dagat, may lawa kaya, may mga ilog rin. Oo rin. At saka sige, tapos na tayo sa anyong lupa at anyong tubig, Teacher Carol. Punta tayo ngayon sa mga anyong lupa na makikita sa ating lugar. Ano kaya, Teacher Carol? O sa amin, malapit kami sa dagat. Kayo? Malapit kami sa lupa. O Alam ano mo ang ba? anyong At lupa? saka, parang kapatagan doon. Maraming tubo, maraming mais, at saka maraming tanim na palay. Dahil yan ay malimit na itinatanim sa mga kapatag na lupa. O. Sa bundok. Anong bundok na kaya mga bata ang inyong napuntahan? Siyempre, Teacher Joanne, huwag kalimutan ang bundok sa Negros, ang Bundok Kanlaon na isa ring bulkan. Wow! At the same time pala, bulkan. So, ibig sabihin, Teacher Carol, bundok yung Mount Kanlaon at pwede rin siya magiging bulkan. Pumuputok yun, Teacher Carol, di ba? Isa itong aktibong bulkan, Teacher Joanne, kaya malimit yung mga bayan at mga syudad na malapit dito ay delikado kapag ito ay bumubuga na ng abo. Yun pala yun doon. Sabi daw, sa Kanlaon, ma'am, meron. Yes, very good. Matatagpuan po sa Negros Occidental at saka Oriental. Oh, tama. Akalain mong tama na naman ang ating bata. Sabi ni Jerry Malyones, ako ay nakapunta na sa Kanlaon, Bulkang Kanlaon. Ano pa ba, Teacher Carol? Alam mo ba, Teacher Joanne, dito sa Bacolod, mayroon tayong bundok Mandalagan na tinatawag. Bundok Mandalagan? Oh. Saan yun makikita, Teacher Carol? Basta ang pagkakaalam ko, makikita ito dito sa Bacolod. Tawag dito ay Bundok Mandalagan. Sa Ganun. pagitan yata ito ng Bacolod at Talisay. Hoy, sabi daw ni Romero, Archie, ma, marami po kapatagan dito sa aming lugar, sa Silay. Yung pa, di ba, pagpunta ka Silay, Teacher Carol, marami ka talagang dadaanan mga palay, mga tubo, mga mais. Alam mo ba, napakasarap ang mais doon. Huwag mong kalimutan, maraming subdivision dahil patag. Oo nga, Teacher Carol. Oh. Napakarami talaga ditong lugar dito sa Negros. Kaya dapat nating ipagmalaki ang sariling atin. Tayo mga bata, tayo ay yamang tao. Nakasalalay sa atin ang ating inang kalikasan. Kaya dapat nating itong pangalagaan. Tama ka dyan, Teacher Joanne. Hindi lang dapat ito ipagmalaki. Higit sa lahat, ito ay pangalagaan. Para sa susunod na henerasyon, mayroon pa silang gagamitin. At babalikan, Teacher Yes, Carol. tama. Alam niyo ba mga bata? Pinapapasalamatan namin yung Team RBI sa Araling Panlipunan. Ako ang inyong lingkod, Teacher Joanne. #your travel teacher. At ako naman, si Teacher Carol, ang inyong teacher tour guide. Alam niyo ba mga bata, kahit kami ay mga teacher at the same time mga guro, kami rin po ay pwede niyong tanungin sa iba't ibang bahagi ng anyong lupa at anyong tubig. Kahit saan man sa mundo, marami talaga tayong anyong lupa at saka anyong tubig, Teacher Carol. Alam mo ba, sa Araling Panlipunan, marami talaga dapat tayong matututunan. Nakapunta na tayo sa Negros. Ano kaya ang pinakasikat na beach na matatagpuan sa Kalibo? Ano yun? Boracay yata? Tama, Teacher Carol! Napakaganda talaga ng isla ng Boracay! Sino na ba nakapunta doon sa inyo? Sa isla ng Boracay? Mayroon na siguro. Sabi ni Novi, nakapunta na daw siya sa isla ng Boracay. Sabi daw ni Kyle, nakapunta rin siya sa isla ng Boracay. Ano pa ba? At teka, balik tayo kay Novi. Sabi niya, yung Mount Mandalagan pala'y matatagpuan sa Silay. Kaya, Tama tama. ko. Sa Mount Mandalagan, mali lang yung kung saan ito matatagpuan. Okay, mga Oh. bata, yung Mount Mandalagan ay matatagpuan pala sa
Silay. Meron din pala, ma'am. Meron sa Punta Bulata. Meron parang buhangin at saka puting-puting buhangin, mala isla. Wow, salamat. Marami pala, Teacher Carol. Akalain mo. At ano kayang pinakatanyag sa Pilipinas na burol? Ano, Teacher Joanne? Tama ba ang Chocolate Hills? Tama at saan ito matatagpuan, Teacher Joanne? Sa Bohol! Sino na ba mga bata nakapunta sa Bohol? Marami dong bulubundok, yung maliit na bundok-bundok, parang burol na burol. At alam mo ba, Teacher Joanne, nag-iiba ang kulay nito ayon sa panahon. Alam mo ba, sabi daw ni Michael Pagubon, nakapunta daw siya sa Boracay. Yes, ma'am, nakapunta na ako sa Boracay at malinis ito. Sabi din ni Arian Felipe, sabi niya, tama po kayo, ma'am, nakasalalay sa atin ang ating likas na yaman. Very Tama good. talaga, ang gagaling ng mga bata natin, Teacher Carol, sa ika-4 na baitang. Tama ka dyan, Teacher Joanne. Alam niyo ba mga bata, ang mga aralin sa module na ito ay masusing ginawa ng mga guro at kasapi ninyo upang maihatid ang mga impormasyon sa pamamagitan nito. Patubay ng guro sa Araling 4, pahina 12 to 17, kagamitan ng mag-aaral sa Araling Panlipunan 4, pahina 21 to 26. Alam niyo mga bata, kailangan nating matuto tuwing Biyernes, oras 2:30 hanggang 3:30 dito sa Araling Panlipunan. Dahil alam niyo, Teacher Carol, sa Araling Panlipunan, makabagong kabataan, bayani ng kinabukasan. So hindi lang po mga guro ang pwedeng maging bayani, kayo din po mga bata. Kayo ang pag-asa ng bayan at bilang araw kayo po ang magigiting na bayani. Kaya't kailangan nating pahalagahan ang ating mga anyong lupa at anyong tubig. Tama ka dyan, Teacher Tingnan mo ang sagot Joanne. ni Erich. Sabi ni Erich, Teacher Carol, Chocolate Hills sa Bohol. Wow! Siguro si Erich nakapunta na siya sa Chocolate Hills, Teacher Carol. Siguro yan, Teacher Joanne. Oo nga, Teacher Carol. Si Arya Felipe nakapunta din at saka si Michael nakapunta sa Boracay. Sabi ni Ramilin Lanada, opo ma'am, kailangan nating magpalinisin ang ating mga kapaligiran. Sabi daw ni Dayla Apelido, nasa kamay ng kabataan. Tama. Alam nyo ba mga bata, marami po tayong anyong lupa at anyong tubig dito sa Pilipinas. Dapat natin itong pangalagaan at ipagmalaki. Kahit saan man tayo saan man tayong sulok ng mundo mga bata, dapat nating ipagmalaki na tayo ay mga Pilipino. Alam niyo ba 'yon mga bata? Tama, Teacher Joanne. At para sa mga katanungan naman, ay maaring tumawag sa mga teleponong nakasulat sa likod ng inyong module at sa email address ng DepEd Bacolod City. At ngayon, ating pasalamatan ang mga bumubuo ng hashtag Team RBI sa Araling Panlipunan. Ang inyong lingkod, Teacher Caroline C. Sidayon, hashtag Tour Guide ng Andres Bonifacio Elementary School 2. At ako naman, si Teacher Joanne ng A.L. Jaime Elementary School, ang ating scriptwriter na si Teacher Jocelyn C. Montenegre ng Banago Elementary School 1, Teacher Mary Grace N. Prologo ng Cabo Guason Elementary School, Teacher Novi P. Macaya ng Luis B. Puentevella, sa ating Division Program Supervisor sa Araling Panlipunan na si Binibining Pinky Pamela S. Guanzon, hanggang sa muling pakikinig sa susunod na linggo, dahil sa Araling Panlipunan, makabagong kabataan, bayani ng kinabukasan. Maraming salamat po. Ingat mga bata, hanggang sa muli! Nalulungkot, naiinip, nababagot. Ikaw ba'y napapagod?
kayo. Buhay mo ba'y walang saysay, walang sigla, walang kulay? Bawat araw ba'y pareho, parang walang pagbabago? Tara na, biyahe tayo, kasama ang pamilya, Barkada at buong grupo, para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo ng ating makita. ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Ang galing ng Pilipino. Napasyal ka na ba sa Intramuros at Luneta? Palawan, Bigan at Batanes, Subic, Baguio at Esterces. Narinig mo na ba ang 100 Islands and Chocolate Hills? Pagudbud, Puerto Galera. waterfalls ng Maria Cristina. Tara na, biyahe tayo mula Pasko hanggang Hulo. Na makilala ng gusto ang ating kapwa Pilipino. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. May 7,100 isla ang minamahal kong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao ating puntahan. Huwag maging dayuhan sa sarili mong bayan. Nasubukan mo na bang magrapid sa pagsanha? Mag-diving sa Anilaw, mag-surfing sa Siargao,